As we begin in John chapter 2 sa ating pag-aaral in the book of John, ito po ay masasabi po natin na hati po sa mga ilang bahagi. Unang-una, sa ating mga binasa po mula po from verses 1 hanggang talatang 12, ito po ay patungkol sa unang himala na ginawa po ng ating Panginoon sa Cana. Ang sumunod po na eksena ho dito ay patungkol naman po sa paglinis ni Kristo sa loob ng templo. Dahil binababoy po ng maraming tao ang loob po ng templo, and for this reason, nagalit po ang ating Panginoon. And lastly, nauwi naman po ito in the last section sa pagpunta po ni Jesus in Jerusalem, kung saan gumawa po siya ng mga ilang himala, to which the Bible teaches us that marami po mga tao ang sumampalataya sa Kanya. Gayunpaman, hindi nagtiwala si Kristo sa mga ito, sapagat alam po niya talaga kung sino ang naniniwala sa Kanya na may magandang motibo, at yung mga hindi naniniwala sa Kanya pero nagpapakita na sila po ay naniniwala bagamat hindi po maayos ang kanilang motibo. Now, in this section ng ating pag-aaralan in verses 1 hanggang 12, ito po ay madalas na ating po napapakinggan na pangangatwiran na ating mga minamahal na tagapag-inom o lasinggero. Sasabihin po nila, di po ba si Jesus ang may gawa ng alak? Si Jesus ang advocate of turning the water into wine. Pero sa ating pag-aaral, I pray and hope that matuklasan po natin kung bakit nga po ba ginawa ni Jesus ang tubig into wine. Ano po ba ang nilalarawan ng turning of water into wine during the times of Christ? And how is that applicable sa ating buhay? Now, before we get started, kung pag-aaralan po natin ang buong chapter of John chapter 2, ito po ay nakasentro sa salitang himala. Uulitin ko po, John chapter 2 is emphasizing the central theme within the section on signs o himala. Halimbawa, if you turn with me in verse 11, sabi po ng Biblia sa talatang 11, ang nangyayaring ito sa Cana, Galilea, ay ang unang himala na ginawa ni Jesus. And then if you turn down in verse 18, if you move down pala in verse 18, sabi po dito, dahil sa ginawa niyang ito, tinanong siya ng mga pinuno ng mga Hudyo, anong himala ang maipapakita mo sa amin upang mapatunayan mong may karapatan kang gawin ito? And lastly, in verse 23, kung ibababa po natin ang basa sa talatang 23, habang si Jesus ay nasa Jerusalem ng pesta ng paglampas ng anghel, sabi po dito, marami ang sumampalataya sa Kanya nang makita nila ang mga himalang ginawa niya. So, in verse 11, verse 18, and verse 23, in this chapter alone, kitang-kita po natin ang emphasis on the words himala or signs. Now, usually, sa isang chapter or section, kapag ang isang salita ay madalas na binabanggit na paulit-ulit, merong nais ipunto ang may akda ng aklat na ito. And that is, if there is signs in verse 11, signs in verse 18, and signs in verse 23, nangangahulugan na nais po ipresenta po ng may akda in chapter 2 na si Kristo is in fact the Messiah dahil po sa mga himala na Kanyang ginagawa. So when we ask about what is going on in John chapter 2, bukod po ho sa paggawa ni Kristo of turning the water into wine, the whole chapter is centered on Christ is in fact the sign and the miracle worker because He is the Messiah. Yan ang nilalarawan at yan ang nilalaman ng John chapter 2. Subalit, kung babalikan po natin ating pag-aaral po dito in verse 1, let us begin John chapter 2. Sabi po na Biblia, pagkalipas ng 2 araw, may ginanap na kasalan
sa bayan ng Cana na sakop ng Galilea. Naroon ang ina ni Jesus. Now, there are three things that matututunan po natin just in verse 1. Unang-una, anong ibig sabihin ng pagkalipas ng 2 araw? Or in English, on the third day. Now, sa pag-aaral po ng Biblia, you must never ever miss out on observing very important keywords sa isang teksto. Kasi ang tanong po dito, if John chapter 2 verse 1 says, on the third day, when did the first day and when did the second day begin? Bakit bigla na lang lumitaw yung salitang on the third day, pagkalipas ng 2 araw? In order to understand this, we must go back to John chapter 1. Kung babasahin po natin on John chapter 1, beginning at verse 35, tignan niyo po ang nakalagay. John 1 verse 35. Kinabukasan, naroon ulit si Juan kasama ang 2 sa mga tagasunod niya. Nang makita niya si Jesus na dumaraan, sinabi niya, narito na ang tupa ng Diyos. Nang marinig iyon ng 2 tagasunod ni Juan, sinundan nila si Jesus. In English, verse 35, the next day, John was there with 2 of his disciples. Ngayon, kung babasahin naman po natin ang talatang 43, ibaba po natin ang basa in verse 43. John 1 verse 43. Look at what it says. Kinabukasan, nagpasya si Jesus na pumunta sa Galilea. Pagdating niya roon, nakita niya si Felipe at sinabi niya rito, sumunod ka sa akin. In English, the next day, Jesus decided to leave for Galilee. Finding Philip, he said to him, follow me. So ngayon, when we look at verse 35, and we look at verse 43, and we look at John chapter 2 verse 1, nakikita po natin yung estilo ng pagkakasulat po dito. Kinaumagahan o kinabukasan, the next day, day 1. Ano po patungkol yung day 1? Day 1 is a reference, mga kapatid, sa pagsunod ng mga ibang alagad ni Juan kay Jesucristo. Pagdating po sa day 2, sabi po, kinabukasan, nagpasya si Jesus na pumunta sa Galilea. At sino po ang nakita niya po dito? Si Felipe. And on day 2, sumunod si Felipe kay Jesus. Kaya pagdating po sa John chapter 2 verse 1, nakukuha na po natin kung bakit sinabi ni Juan, on the third day, pagkalipas ng 2 araw. Now, ang tanong po dito, Pastor, anong ibig sabihin ng ganitong klase at uri o estilo na pagkakasulat? Bakit kailangan banggitin ni Juan, second day, third day, etc.? Bakit niya kailangan banggitin po yan? Dahil kung natatandaan po natin, nais po gayahin ni Juan ang tema ng Book of Genesis. Di ba nagsimula po si Juan in chapter 1, in the beginning, nang pasimula, nariyan na yung tinatawag na salita. In the beginning was the Word. Ano po ba ang simula ng Genesis chapter 1? In the beginning, God created the heavens and the earth. Pero nakikita din po natin in John 1, the next day, the next day, the next day. Ano po ba ang nilalaman ng Genesis 1? God created on the first day. God created on the second day. God created on the third day. Kung ang ilalarawan ng Genesis chapter 1 ay patungkol sa old creation, then John chapter 1 ay patungkol sa new creation. Pero here is another question. Dahil sabi po dito in John chapter 2 verse 1, may binanggit si Juan, pagkalipas ng 2 araw, may ginanap na kasalan sa bayan ng Cana na sakop ng Galilea. Bakit po kailangan banggitin ni John yung Cana at lalo na po yung kasalan?
Now here is where it gets quite interesting. Ang unang himala ng ating Panginoong Hesukristo is in the context of a wedding and marriage. Genesis chapter 1, creation. When you get to Genesis chapter 2, diyan po una in-establish ang kasalan. Genesis 1, creation. Genesis 2, marriage. Dito, John chapter 1, creation. John chapter 2, ang unang himala ng ating Panginoon is a wedding in Cana. Nasaan po ba ang Cana? Cana is 9 miles north of Nazareth. At dito po natin makikita kung anong klaseng kasalan po ito. Let's move to verse 2. Inimbita rin si Jesus at ang mga tagasunod niya. Nang maubos ang alak sa handaan, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya na ubusan sila ng alak. Sumagot si Jesus, "Babae, huwag po ninyo ako pangunahan. Hindi pa po dumarating ang panahon ko." Now, there are two things here. Nabasa po natin kanina, in verse 3, sinabi ng ina ni Jesus na ubusan sila ng alak. Ito ang madalas na ginagamit ng ating mga minamahal na lasinggero that pwede na tayo maglasing. Why? Because Jesus is the founder and author of creating the water into wine. And hence, we can get drunk. Pero we must do something about this text. Dahil sa isang banda, ito ang argumento ng mga tao makamundo. Pwede na maglasing. Dahil sinabi ng Biblia, alak. Pero may mga kapatid naman po tayo na sinasabi po nila, hindi. Ang alak na binabanggit lang po dito ay walang iba kundi ang katas lamang ng ubas. Pero hindi nakakalasing. So alin po sa dalawa ang tama? The answer, neither. Unang-una, hindi sinusuportahan ng ating Panginoon Hesukristo ang alak. At pangalawa, hindi lamang po ito ubas lang. We have to understand that sa kultura po ng mga Hudyo, ang salita na ginamit po dito for wine or alak is the Greek word oinos. At ang ibig sabihin po na salitang oinos, kapag pinag-aralan po kung paano ginagamit ang salitang ito, this always refers sa isang substance na nakakalasing. Always, all the time. Sa Hebrew, ang katumbas ng salitang oinos is the Hebrew word yayin. Now, in the Old Testament, maraming klaseng mga alak. Yung nakakalasing pero was not meant to get you drunk is the word yayin. Pero yung masamang alak na nakakalasing, na pinagbabawalan ng Biblia na wag mong iinumin, ay yung alak na kung tawagin po in Hebrew, shekar. Halimbawa, in Proverbs 31, kung ating po saglit babasahin, Proverbs 31, may makikita po tayo dito in regards about what a king is and not to do. Proverbs 31. Sabi po ng Biblia in verse 1 ng Kawikaan 31, talatang 1. Look what it says here. Proverbs 31 verse 1. Ito ang mga kawikaan ni Haring Lemuel na taga-Masa. Ito ang mga itinuro sa kanya na kanyang ina. Anak, ipinanganak kang bilang sagot sa aking mga panalangin. Huwag mong sasayangin ang iyong lakas at pera sa mga babae, sapagkat sila ang dahilan kung bakit napapahamak ang mga hari. Lemuel, hindi dapat uminom ng alak ang isang hari. Ang mga namumuno ay hindi dapat maghangad ng inumin na nakakalasing. Now, the Hebrew word na ginamit po dito na alak is shekar. Shekar po ang ginamit po dito. Bukod pa ho dito, in Proverbs 23, kung ating po babasahin, Kawikaan 23, talatang 29, Proverbs 23, beginning at verse 29. Tignan niyo po ang nakalagay.
Sino ang may matinding problema? Sino ang mahilig sa away? Sinong mareklamo? Sinong nasugatan na dapat sana ay naiwasan? At sino ang may mga matang namumula? Sino pa? Kundi ang mga lasenggong sugapa sa iba't ibang klase ng alak. Huwag kang matakam sa alak na napakagandang tignan sa isang baso at tila masarap. Kapag nalasing ka, sasama ang iyong pakiramdam na parang tinuklaw ka ng makamandang na ahas. Kung ano-ano ang makikita mo at hindi ka makakapag-isip na mabuti. Pakiramdam mo ay nasa gitna ka ng dagat at nakahiga sa ibabaw ng palo ng barko. Sasabihin mo, may humampas at sumuntok sa akin. Ngunit hindi ko naramdaman. Kailan kaya mawawala ang pagkalasing ko para muli akong makainom? So here, again, it is referring to shikar, the very dangerous form of wine na nakakalasing. So that being said, yung alak na ginawa po ng ating Panginoon is very, very different. Totoo, ang oinos po ay nakakalasing. Pero nung ginawa po ni Kristo yung alak na ito, it was very fresh. It was very, very fresh. Walang halong impurities. Ngayon, may binanggit din po ang Biblia that this was a wedding. Now, ang wedding po sa ating kasalukuyan ay ibang-iba sa wedding po ng mga Hudyo. Halimbawa, ang ating wedding lasts only for a day. Usually on a Friday and Saturday, or Fridays or Saturday, depending on when you schedule your wedding. It's only for one day. Pero ang Jewish wedding, iba. Umaabot ng 1 linggo. 1 week. 7 days. Could you imagine? 7 days papakainin mo ang mga bisita. 7 days you are celebrating with your wife in wedding, in marriage. 7 days you have to prepare all the food. 7 days. Kaya biglang nag-alala si Maria. Sinabi po niya kay Jesus, wala ng alak. Now why is that important? Dahil sa kultura po ni Jesus, kapag wala ka maipakain o maipainom sa iyong mga bisita, kahiya-hiya ka. Nakakahiya ka. In other words, ang lakas ng loob mo magpakasal, pero wala ka namang kakayahan na pakainin o painumin ang iyong mga bisita. Now sa ating panahon, sino ba naman magpapakasal and have a celebration for 7 days? Pero yon ang gawain po nila. Bukod pa ho dito mga kapatid, pagdating sa engagement ng mga Hudyo, ibang klase din. Ang ating engagement, you propose to the woman, and you have to wait a few months before you get married. Sa mga Hudyo, iba. When you propose to a woman, gawain po ng mga ibang Hudyo, 1 year after I propose to you, 1 year, hindi tayo mag-uusap, hindi tayo makikita. And here's the reason why. Para malaman kung yung lalaki o yung babae sa loob ng 1 taon na wala silang communication ay mananatiling tapat sa bawat isa. Pero para sa atin mga kapatid, you put a ring on it, you still talk, you still see each other, pero sa panahon ng mga Hudyo, for some Jews, yan po ang kanilang ginagawa. Now here, nung sinabi po ni Mary na ubusan sila ng alak, tingnan niyo po yung sagot ni Jesus. Verse 4, sumagot si Jesus, babae, huwag po ninyo akong pangunahan. Now, kayo po mga ina, kapag kayo'y kinausap ng iyong mga anak, kapag kinausap niyo po yung mga anak po ninyo, anak, kumain ka na ba? Tapos ang sagot po nila sa inyo, babae, kumain na po kami. Ano po magiging pakiramdam po ninyo? Sigurado, kung ikaw yung anak na nagsalita po ng ganyan sa iyong nanay na Pilipina, namumula na ang iyong pisngi. Bakit po? Dahil yan ay kabastusan sa ating kultura. Pero sa kultura po ng mga Hudyo, iba.
The word na ginamit po dito is gunay. And tuwing ginagamit po yung salitang gunay, gunay could mean woman or minsan ma'am. Ang ibig sabihin din po niya. So sa ating English context, ma'am, sir is a form of being polite. Si Jesus, nung sinabi niya babae, he was not being disrespectful. He was being polite. Pero, in his politeness, may halong rebuke. At ano po yung rebuke na binabanggit po dito? Verse 4, hindi pa po dumarating ang panahon ko. What does that mean? Hindi pa dumarating ang panahon ni Jesus. Well, the English words, my hour has not yet come, ay madalas na binabanggit in the Gospel of John. Halimbawa, if you turn with me in chapter 7, basahin po natin chapter 7, verse 6. Chapter 7 of the Gospel of John, verse 6. Tignan niyo po ang nakalagay ho dito. Kaya, sinabi ni Jesus sa kanila, hindi pa ngayon ang panahon para sa akin. In English, my time is not yet here. Ngayon, ibaba po natin ang basa in verse 30. Ibaba po natin ang basa in verse 30. Dahil sa mga sinabing ito ni Jesus, gusto na sana siyang dakpin ng mga pinuno ng mga Hudyo, pero walang humuli sa kanya dahil hindi pa ito ang oras niya. Ngayon, in chapter 8, kung ating po babasahin, chapter 8, beginning at verse 20, chapter 8, verse 20, ang mga ito'y sinabi ni Jesus nang nangangaral siya sa templo, malapit sa lalagyan ng mga kaloob, pero walang nagtangkang dumakip sa kanya dahil hindi pa dumarating ang oras niya. Chapter 13, kung ating po babasahin. Chapter 13, beginning at verse 1. Tignan niyo po ang nakalagay, Kapitulo 13, talatang 1. Bago sumapit ang pista ng paglampas ng anghel, alam na ni Jesus na dumating na ang panahon ng pag-alis niya sa mundong ito upang bumalik sa Ama. At sa kahulian, chapter 17, verse 1. Chapter 17, beginning at verse 1. Look what it says. Pagkasabi ni Jesus ng mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras. So ngayon, dahil madalas po binabanggit ng John yung mga salitang hindi pa dumarating ang panahon, hindi pa dumarating ang oras, ano po ang ibig sabihin po nan? Two things. Ang ibig sabihin ng hindi pa dumarating ang oras has two meanings. Number one, His death and crucifixion. Hindi pa dumarating na siya po ay mamamatay at ipapako sa krus. Pero ano po ang ibig sabihin ng ikalawang kahulugan? Glorification. Hindi pa dumarating ang kanyang panahon na siya po ay bibigyan ng karangalan. Now, it makes you wonder, bakit ganito ang sagot ni Jesus? Kung ikaw ay nasa katatayuan ng ating Panginoon, yan po ba ang magiging sagot po ninyo? Halimbawa, kausapin ka ng iyong ina, anak, wala nang alak. Sasabihin niyo po ba, hindi pa dumarating ang panahon ko? Hindi. What you would say is, sige, maghahanap ako ng iba pang alak para mailagay dito. But you would never say, hindi pa dumarating ang panahon ko. Ano po ang rason kung bakit ito ang sinabi ni Jesus? And this has something to do with the Old Testament. Si Kristo, tuwing siya po ay nagbibigay ng kasagutan sa anumang klaseng katanungan, there is always a significance sa kanyang sinasabi.
Nung sinabi po niya, hindi pa dumarating ang aking oras bilang sagot doon sa sinabi ng kanyang ina na wala na tayong alak, ano po ang kinalaman na dumatipan ho dito? Well, basahin po natin ang Joel chapter 3. Let's go to the book of Joel. Joel chapter 3, and let's begin in verse 17. Joel chapter 3, verse 17. Tignan niyo ha. Sinabi ng Panginoon, malalaman ninyong may taga-Huda na ako. Ang Panginoon na iyong Diyos ay nakatira sa Zion. Ang aking banal na bundok, magiging banal muli ang Jerusalem. Hindi na ito muling lulusubin ng ibang bansa. Verse 18, sa panahong iyon, pagpapalain ko kayo, maging sagana ang iyong bagong katas ng ubas na mula sa maraming ubas na sa mga bundok. Magiging sagana rin ang iyong gatas mula sa maraming baka at kambing na nanginginain sa mga burol. At hindi na matutuyuan ang iyong mga sapa at ilog. At may bukal mula sa templo ng Panginoon na dadaloy sa lambak na may mga punong akasya. In English, look what it says. In that day, the mountains will drip new wine, and the hills will flow with milk. All the ravines of Judah will run with water. A fountain will flow out of the Lord's house and will water the valley of Acacia. Ngayon, basahin naman po natin ang Amos. And let's begin here in verse 13. Amos chapter 9, beginning at verse 13. Tignan niyo po ang nakalagay. Sinabi pa ng Panginoon tungkol sa mga taga-Israel, darating ang araw na magiging masagana ang kanilang ani. Hindi pa nga nila natatapos ang pag-aani. Sinisimulan na naman ang pag-aararo at hindi pa natatapos ang pagpisa ng ubas. Panahon na naman ng pagtatanim nito. Kung titignan ang napakaraming ubas na namumunga sa mga bundok at burol, para bang dumadaloy ang matamis na bagong katas nito. Pababalikin ko ang mga mamamayang kong Israel sa kanilang lupain mula sa pagkakabilag. Muli nilang itatayo ang kanilang mga nasirang bayan at doon na sila maninirahan. Magtatanim sila ng ubas at iinom ng katas nito. Magtatanim sila sa kanilang mga halamanan at kakainin nila ang mga bunga nito. So ngayon, here's the question. Joel 3:18, Amos chapter 9, 13 and 14. What do they have in common? Sabi ng Biblia, pagdating ng paghahari ng Mesiyas, aapaw ang katas ng ubas. The grapes will overflow. The wine will overflow. So in the mind of Christ, nung sinabi po ng kanyang ina, wala na tayong alak, there are two things we have to ask here. Ano ang nasa isip ni Maria kung bakit po niya sinabi yon? Unang-una, yung kanyang pagiging praktikal. Dahil nakita na po niya, wala na talagang alak. But could it be also possible that si Maria, may iniisip po siya patungkol kay Jesus? Na may kayang gawin itong taong ito. In the mind of Christ, nung sinagot po niya si Maria, hindi pa dumarating ang aking panahon. There is a great messianic and eschatological implication po dito. Dahil sa paniniwala po ng mga Hudyo, kapag dumating na ang Mesiyas at inilatag na po niya o itinatag na po niya ang kaharian, aapaw po ito with prosperity. At ano po yung prosperity na binabanggit po dito? Magkakaroon po ng food prosperity at magkakaroon din po ng overflow of wine. At ang ibig sabihin po ng overflow of wine, ang kabutihan at biyaya ng Diyos ay mananatili sa kaharian ng Mesiyas. So here, if we go back to John chapter 2, may makikita ho tayo in verse 6. Let's go to John 2, beginning at verse 6. Look what it says.
May 6 na tapayan doon na ginagamit ng mga Hudyo sa ritual nilang paghuhugas. Ang bawat tapayan ay naglalaman ng 20 hanggang 30 na galon ng tubig. Now let's pause here. Ano po yung tapayan na binabanggit po ng Biblia po dito? In English, these are water stone jars. Now notice, sinabi po ni Juan that itong mga jars or tapayan na binabanggit po dito, ginagamit po ito sa ritual ng paghuhugas. Nang ibig sabihin, para sa mga Judaizers, ginagamit po nila ito for their ceremonial cleansing. Ito ang nagpapalinis ng kanilang mga katawan. Ito ang nagpapalinis ng kanilang mga kamay. Pero sabi po ng Biblia, ginamit po nila ang mga jars po na ito upang ilagay ang alak. Ngayon, why is that significant? Basahin po natin ang verse 8 or verse 7. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan at pinunungan nila ang mga ito. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, sumalok kayo at dalhin sa namamahala ng handaan. Sumalok nga sila at dinala sa namamahala. Tinikman ng namamahala ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang alak. Kaya ipinatawag niya ang lalaking ikinasal. At sinabi, karaniwan, ang pinakamainam na alak muna ang inihahanda. At kapag marami nang naiinom ang mga tao, saka naman inilalabas ang ordinaryong alak. Pero iba ka, dahil ngayon mo lang inilabas ang espesyal na alak. Now, what does that mean? In Jewish weddings, ang unang-unang alak na ibinibigay sa mga bisita ay yung pinakamaganda, yung pinaka-espesyal. At ano po ang ibig sabihin ng pinaka-espesyal na alak? It means alak na walang halong tubig. Yung purong-puro talaga. Nakakalasing, pero hindi nila sinasadya maglasing. Ito yung pinaka-magandang alak na ibinibigay sa mga bisita. Now, why is this significant? Dahil, kung nauubusan na po sila ng alak, and 7 days po ang wedding celebration, usually ang pinakamagandang alak kapag yan po ay malapit na po maubos, or masyado na po siya matagal in a jar, nagfa-ferment na po siya. At kapag nagfa-ferment, lalong tumatapang ang lasa ng alak. At yan po, madali sila nalalasing. Pero, ano po ang sinabi nung marriage commissioner? Ano po ang sinabi nung marriage entertainer? Sinabi po niya, the best wine has been kept until now. And why is that significant? Because, kapag nauubusan na po ang pinakamagandang alak, hinahaluan na po ito ng 2 parts water for every part of wine. In that way, hindi na malasing ang mga tao. It's called the cheaper wine. Pero in order, mga kapatid, for water to turn into wine, it takes more than 1 day. Dahil ang proseso po ng fermentation can last anywhere as short as 3 days to a whole week. At ano po ang ginagawa sa proseso ng fermentation? Kapag nais po ng mga tao na ang alak po ay maging matapang, isinasara po yan upang walang hangin or oxygen ang pumasok. Ngayon, yung yeast sa loob po ng ubas, it's going to look for oxygen. It's going to look for sugar. At ang unang-una na sisipsipin ng yeast is the sugars within the grapes. At kapag sinipsip na po niya the sugars in the grapes, nagiging alak na ho siya. Pero ang ginawa po ni Kristo was instantaneous. When He turned the water into wine, it didn't take 3 days, a week, or 2 weeks, but instantaneously. But what does that have to do with the teachings of the entirety of the Bible? Nabanggit ko po sa inyo kanina that yung ginamit po na jars or tapayan kung saan inilagay yung bagong alak,
ay isang jar na ginagamit po for ritual cleansing. Ritual cleansing is connected to the Old Testament. Ritual cleansing is connected to Judaism. Pero ang ginawa po ni Kristo is, hindi po niya pinalitan yung alak with old wine. Pinalitan po niya with new wine. And what does that mean? It means, nais po ipresenta ng Panginoon sa kanyang ministeryo that the age of new creation has come. The age of new creation has come. At ang ibig sabihin po ng bagong alak sa lumatipan is that dumating na ang eschatological age of the Messiah. Dumating na ang paghahari ng Mesiyas. Kaya nung ginawa po ni Kristo ang tubig into wine, it is not just a one-day miracle lang and then end of story. Hindi, meron po siyang nais ipresenta po dito. That the new wine na binabanggit po in the Old Testament ay natutupad na sa ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang aral na ibinibigay po ito sa atin mga kapatid is that anything and anyone that Jesus touches becomes new. Anything and anyone that Jesus touches becomes new. Nung makilala po ni Jesus si Felipe, nabago ang kanyang buhay. Nung makilala po ni Jesus si Andres, nabago ang kanyang buhay. Nung dumating si Jesus, nung panahon ng ministeryo ni Juan Tagapagbautismo, nabago rin ang lahat para kay John. Dahil sinabi na niya, narito na ang tupa ng Diyos. Kagaya po mga kapatid sa mga nangyari nung panahon po na ito. When a person encounters Christ, nothing old can remain. Ang sabi po ng Biblia, if any man is in Christ, he becomes a new creation. The old has passed away. All things have become new. Siya din ang nagturo sa aklat ng Mateo that old skins cannot combine with new wineskins. Dahil ang pagdating ni Jesus ay nagbibigay ng mensahe, the age of newness has come. Kung may Josue sa lumang tipan na nagdala sa mga Israelita into the promised land, there is also a new Joshua in the New Testament that will lead the people into the new heaven, new earth. Kung may Moises sa lumang tipan na nagligtas at nagpalaya sa mga binihag po ng mga Egyptian, there is a new Moses in the New Testament. If Genesis is talking about an old creation and an old earth, in the New Testament, dumating na ang bagong creation through Jesus Christ. Ang hinahatid po sa atin ng John chapter 2 is signs, signs, signs. Signs po ng ano? Signs na dumating na ang panahon of the new covenant. And this chapter speaks volumes to us. What does it speak of? Mas matindi pa ang naranasan ng isang tubig dahil ito'y binago. Pero tayo po ba mga kapatid? Tayo po ba ay nakaranas ng pagbabago? Imposible sa isang tao na hinipo ni Kristo, niligtas ni Kristo, na hindi nakaranas ng pagbabago. Kung ang tubig ay naging alak, may nabago. Tayo pa kaya? Kapag tayo po ay binago ng Panginoon Hesukristo, hindi po pwede manatili tayo sa lumang pamumuhay. Hindi po pwede mga kapatid, I am a Christian. Pero nananatili pa rin po tayo with joy sa ating lumang gawain. Think of it this way mga kapatid. Jesus Christ turned water into wine. Everything He touches becomes new. When He touched the leper, he became new. When He touched Thomas, he became new. When He touched the blind man, he was able to see. Have you received a touch from Jesus? Now notice this. This took place at a wedding.
Ano po ang nilalarawan ng wedding in the entirety of the Bible? Ang nilalarawan po ng wedding in the entirety of the Bible is that one day, sa pagbabalik ni Kristo, He is the bridegroom, we are the bride. At kasal ang Panginoon, hindi sa mga luma, kasal siya sa mga binago. He is not coming back for a bride na luma. He is not coming back for a bride na makamundo. He is not coming back for a bride na marumi. Ang sabi ng Biblia, He is coming back for a church without blemish, without spot, binago at niligtas at pinatawad ng Diyos. Kaya ang sabi po dito in verse 11, as we come to a close, John 2 verse 11, ang nangyaring ito sa Cana, Galilea, ay ang unang himala na ginawa ni Jesus. Sa ginawa niyang ito, ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan at sumampalataya sa kanya ang mga tagasunod niya. Pagkatapos ng kasalan, pumunta si Jesus sa Capernaum kasama ang kanyang ina, mga kapatid, so may kapatid ang ating Panginoon, at mga tagasunod. Nanatili sila roon ng ilang araw. Sa ating pag-aaral po of the Gospel of John, ito po ang mapapansin po natin. Notice how John says, ito ang unang himala. Makikita po natin as we progress in the Gospel of John, what is the second miracle? What is the third sign? What is the fourth sign? Dahil meron po nais ipresenta si Juan about Jesus. He is the Messiah and the Creator. At dumating na po siya in His creation upang baguhin all things. Tayo mga kapatid, do we desire to be transformed by Christ? When you are transformed by Jesus, what will that be like? You will have a transformation of desires. My desire back then was the things of this world. My desire back then, mga kapatid, we can confirm, our desires was money. Our desire was family above God. Our desire was joy in this life, but not in the life to come. But when you have become transformed by Christ, your desire will change. From joy to the world, to joy for Christ. Joy for money, joy for Christ. Joy for family above God, to joy for Christ above family. Mababago ho yun. Kung dati mga kapatid, mahilig po tayo sa mga chismis, ngayon, there is a transformation. Pigating-pigati ka. Kung dati mga kapatid, tayo po ay mabilis uminit ang ating mga ulo dahil wala tayong knowledge about God's Word ngayon, unting-unting binabago yun ng Panginoon. Because when you are transformed by the Christ of the Bible, imposible mga kapatid, manatili po tayo sa lumang pag-uugali at lumang pananaw at lumang pamumuhay. Meron po bang luma sa atin na kailangan baguhin? Come to Jesus. Meron po ba tayong mga lumang kahinaan na dapat po patayin? Come to Jesus. Meron po ba natitirang luma sa atin that must no longer be there? Come to Jesus. If Jesus can turn water into wine, He can turn your broken heart, your depressed heart, your confused heart, your fearful heart, your lustful heart, your worried heart, into a brand new heart that will trust in Christ. Kaya my encouragement po sa inyong lahat mga kapatid, don't look at John chapter 2 bilang, ginawa po niya ang alak into wine. It's more than that. Dumating na ang panahon ng Mesiyas upang baguhin ang dapat na baguhin. Will you take this time to submit your life to the transforming power of Jesus Christ? Dahil ang papasok lang po sa bagong langit at bagong lupa ay yung mga taong binago, hindi yung mga taong luma. If any man be in Christ, he is a brand new creation. The old has gone, behold the new
has come. As we pray,